Hi guys, so today we will discuss itong sample problem natin using moment area method. So in this example, dito nakuha ko na yung reaction. So alam nyo na yung pag-complete ng reactions. Okay, so next step dito, we need to draw muna yung shape or magiging shape ng ating elastic curve. And then we will perform na yung procedure on how to calculate yung mga deflection and slope using moment area method. Ayan. Ayan, so i-isolate ko muna yung drawing. Tinanggal ko muna yung mga distances kasi makakagulo yan sa ating discussion. So, ang first na gagawin nyo dito guys is, yung sabi ko nga kanina, you need to draw the possible shape ng ating elastic curve. So, kunyari guys, ay ganito yung naging shape niyan. Ayan, kunyari is nakaangat yung isa and then ayan, kunyari ganyan, no? So, ito yung ating tinatawag na elastic curve. So next, we will draw a tangent line. So ito yung procedure na mismo ng area moment. So kunyari ay ito. Ito yung ating point na gusto natin kuhanan ng tangent line. So pag gusto nating drawingan ng tangent line. So you will draw this one. Masyadong exaggerated. Yan, basta tangent yan sa point A. Kunyari, hirap lang i-drawing dito. Ayan. So guys, ito yung ating tangent line at point A. At point A, okay? Next, by procedure, ang kinukuha natin una dito is the distance mula dito sa elastic curve natin papunta dun sa tangent line. So, I'm referring to the vertical distance mula dito sa isang support papunta dito. Okay? So, applicable to kapag mga meron two types of support, two or more, Ayan, so ang term na ginagamit natin dito is TP/A, wherein ang ibig sabihin niyan is the vertical distance from any point or at point P, which is nandun siya sa ating elastic curve, okay, to the tangent line drawn from point A. Ayan. Okay, and by formula, ang ginagamit natin guys dito na formula for TB/A, ang ginawa ko dito is para same siya ng sign with the double integration method, ginagawa ko tong negative and then summation ng area of moment diagram times the centroid or x bar papunta dun sa point na kinuhanan natin ng TP/A, which is dito sa B, okay? Over EI. Ayan. Okay, so next step natin guys is to draw the moment diagram by parts, okay? So actually, kahit yung normal natin na moment diagram yung gamitin nyo, pwede. Kaso, ang problem natin with that is kapag medyo nagiging irregular yung loading, nababago kasi yung formula ng areas. Okay? So, para maiwasan natin na maging inaccurate yung inyong maging solution, we will, or it is recommended to use moment diagram by parts. So, sa moment diagram by parts, we select a reference line. So, normally, we select a reference line which is same with the point kung saan tayo nagkumuha ng TB/A or any So normally dito din. Pero pwede rin guys dito nyo ilagay sa A. Pwede rin 'yon, okay? So we will try sa B na lang, para makita nyo din yung na mahirap pag dito sa point B. Actually mahirap pag sa point B natin nilagay yung yung tangent line. Hindi siya yung common yun na ginagawa lang na nagpuputol-putol. Okay, so we will draw the moment diagram nung mga loads natin. So for 69.5, which is a concentrated load, so
Tatandaan nyo kapag concentrated load, ang ginagawa lang natin, if this is your reference line, ito yung load natin, kinukuha lang natin dito yung moment, which will oppose itong magiging moment natin dito. Ano? So, 69.5, multiply nyo lang to sa kanyang distance. So, sa problem natin, ito yung 5 meters, then this is 2 meters. So, 69.5 times 5, yun yung magiging ordinate dito or yung ating magiging value ng moment dito sa part na to. Ano? So, 69.5 times 5. So, meron tayo dito 347.5. Ayan. So, 347.5. And then, if you draw the moment diagram of this one, so kung concentrated load yan, so kita nyo dito, meron kayo ditong 347.5. So, lalagay lang natin yan. No? So, pag concentrated load, papaganito siya. Ayan. So, draw ko na siya dito. No? So, ito ay dapat katapat nito. Ayan. So, yun yung moment diagram ng ating 69.5, which is equal to 347.5. Now, ang sunod natin gagamitin is itong para sa load na to. So, yung load natin nag-start from this one. So, we will draw a spandrel of a parabola dito. Kasi alam natin pagka uniformly distributed load, kung papaganito yan guys, ano ito ha? So, yung moment niyan dito ay nakaganito. So, yun yung moment reaction niya. So, to get the magnitude of this moment reaction, so kung meron kayo dito 15 and then we have here 7, tama, 7. So, we have here WL squared over 2, which is 15 times sa 7 squared. Yan, divide natin sa 2. Okay? Yan. So, dito makakakuha kayo guys ng 367.5. So, drawing na natin siya dito. So, take note, dapat katapat nito, ano? So, kapag dinrawing nyo yan, ganito yung tsura niyan. Yan. Yan, ganito dapat. So, take note, ito yung naka-second degree. Hirap i-drawing. Yan, medyo i-exaggerate ko guys para kita nyo yung yan. So, this is your second degree curve. Ayan. And yung magnitude niya dito is 367.5. Take note, this is negative area. Ano? And this one is positive area. Kasi above siya dun sa ating zero line. Yan. So, ito yung parang pinaka-zero line natin or yung parang pinaka-x-axis pa. Now, hindi pa tayo tapos kasi meron tayong 20. So, titingnan nyo dito, since ito yung ating reference line, yung magiging drawing ng ating 20 ay nakaganito. So, ito yung magiging reference line niya. So, tatandaan nyo, mga reference line, pwede natin siyang gawin mo ng fix. So, para makuha nyo lang yung reaction and then, pag na-drawing nyo na yung moment diagram by parts, pwede nyo na silang burahin. Ano? Ayun. Kung sanay na kayo, hindi nyo na kailangan nung ganitong technique. So, kung ito ay 20, ito ay 1. Guys, ito ay 1 meter according to sa problem kanina. Ibig sabihin, ito ay 20. Okay, so kung 20 yan, ang moment diagram natin dito is papaganito. And ito. Okay, parang ganito lang. Yan, papaganito tapos pababa to. Dito naman sa kanina, ano yan, kaya siya nakaganyan kasi yung 367.5, ito yon. Tapos, nag-drawing tayo dito ng pang-spandrel natin. Ito yung tinutukoy ko na drawing kanina. Now, since this is 20, yan, drawing lang natin siya dito. Ito ay first degree lang din, so 20. And then negative ito. Okay? Ayan. Then, burahin ko na tong mga ginamit natin kanina. Ayan. So, yan.
Now, we're going to find the value of TB over A dito sa drawing na to. So, kung makikita nyo, ang point A, ito yung point A natin. So, this is your point A and this is your point B. Okay, ito yung point B natin and point A. Gagawin lang natin, kukuhanin nyo lang yung, pwede kayo mag-drawing dito ng line, para lang makita nyo yung mga kailangan natin na area. So, tatandaan nyo, kapag sinabi natin TB/A, dapat ang hinahanap natin na area ay from point A to point B. Okay? Now, the common mistake na ginagawa ng mga students dito is, halimbawa, ito lang yung kailangan natin na area. Yan, kunyari, ito lang yung area natin na kailangan. Ang ginagawa ng ibang students is pinuputol nila agad dito. Ginagawa nilang rectangle, itong portion na to. Tapos ito daw yung gagawin nilang spandrel. So, which is mali. Ang totoong gagawin nyo dyan is kailangan yung i-treat yung area natin na to as one. Di pwede yan paghiwalayan. Kasi siya ay portion ng spandrel. Ang whole spandrel ay magsisimula dun sa vertex. So, kung ito yung zero natin, kung kukuhanin nyo yung area na to, hindi pwede yung rectangle dito. Tapos, gagawin nyo lang to na 1/3 pH. So, hindi yun gagana. Ang tamang gagawin nyo dyan is pwede kayong gumamit ng Varignon's theorem or itong ituturo ko sa inyo na method. So guys, pwede nyo gamitan yan ng calculus. Okay? So we will set this as x. Yan, ito yung ating x. And ilagay natin dito guys yung y. So take note, ito nga pala guys ay negative. Lalagyan na lang natin ng sign kasi below siya sa zero line. Since gumamit tayo dito ng calculus based na approach, we will use this as negative na lang. Okay? So burahin ko na lang to guys. Basta alam natin na dapat negative yung area dyan. Ulit. So next step, to get the area, kailangan muna natin yung equation nitong line na to. Now, ang equation natin ng line na yan, kung titingnan nyo, second degree yan, according sa ating yung parang formula ng parabola, so y is equal to a plus bx plus cx squared. Ngayon, wala tayo guys value ng a, b, and c. So para malaman natin yung values na yan, we will get dito sa mga points na available. So for this one, baba natin ng konti, mamaya kayo babalik. So for this one, kung makikita nyo, meron tayong coordinates dito na 0, 0. Okay, and then sa part na to, ang x natin is from this point to this point, yun ay 7 meters. Ibig sabihin, sa x natin, siya ay 7, and yung y natin is negative 367.5. Ngayon, since tatlo yung ating unknown dito, unknown si A, si B, and si C, kailangan pa natin mag-provide ng isa pang point para makuha natin yung mga values na yan. So, for me, ang gagamitin ko dyan ay itong point na to kasi madali lang siyang kuhanin. Itong point na to. Okay? So, alam natin na this is 2 meters and 5 meters itong span natin na mula sa support to support. Okay? So, para makuha natin guys yung value ng y dito, kasi alam natin yung x ang x dyan, alam natin na siya ay 2. Now, para makuha nyo yung y dito, ang gagawin nyo lang dyan is to use square property of parabola. The squared property of parabola. So, by squared property of parabola, SPP na lang, no? So, y over x squared is equal to
y2 over x2 squared. So in this case, ang y1 natin na gamitin is yung y in this example, and then x1 natin is 2 squared equal to, ang y natin dun sa padalwa ay 7. Mali pala, sorry. This should be, negative 367.5. And yung ating x sub 2, yun yung ating 7 squared. Kumbaga, ginamit nyo yung maliit na spandrel. So, ito yung y natin, ito yung 2. Tapos yung malaki. Yan. So, ito yung 7 and ito yung negative 367.5. Okay? Ayan. So, ganun lang siya. Then, you will get the value of y. Then, makapag-generate na tayo dyan ng equation. So, 2 squared over 7 squared times negative 367.5. So, dito guys, may lalabas na negative 30. Okay? Ibig sabihin, yung point natin na to is 2, negative 30. Ayan. So, now that we have 3 points already, pwede nyo na yan i-substitute dito sa mga nakalagay dito. So, at x equals 0, y equals 0, lagay lang natin dito yung equation na to. Guys, substitute nyo lang yan. So, pag 0 yung x, 0 yung y, so isi-0 natin to. 0 yung x, 0 yung x squared, syempre. Pagka in-square mo yung 0, 0 pa din yun. So, in this case, 0 itong term na to. So, a is equal to 0. And then, proceed tayo sa next. At x equals 2, y equals negative 30. So, substitute lang natin, negative 30 sa y equals sa a, which is, alam natin yan ay 0. Base dito. So, lagay ko na lang dito guys na 0 siya. Plus b times x plus c times x squared, which is 2 squared dito. So, dito magkakaroon ka na equation na 2b plus, ito ay 4c equals negative 30. So, this will be your equation 1. And then, lastly, at x is equal to 7, y is equal to negative 367.5. So, substitute lang natin. So, 7. Wait lang, baliktad. Sorry. Negative, 367.5 equal siya sa 0, ang A natin. Plus B times sa 7 plus C times 7 squared. So, dito makaka-generate tayo ng equation, 7B plus 49C is equal to negative 367.5. And then, by using your calculators, you can solve for the value of ito, So, pwede nyo guys gamitin itong calcu. So, punta kayo sa equation. Then, 2 unknowns tayo dyan. So, type nyo lang dyan yung 2, 4, then, negative 30, Yan. Tapos, yung isa, 7, and then 49, then negative 367.5. Oh. Yeah, so, kung makikita nyo dito, yung B natin, which is naka-attribute yan sa X, equal siya sa 0. And Y natin, guys, dito ay negative 7.5, which is naka-attribute siya sa C natin. Ayan. So, ibig sabihin yan, since A is 0 and B is 0 din, so the equation of our graph is equal to y is equal to negative 7.5 x squared. So, yan na yung ating magiging equation nitong second degree curve natin dito. Okay. So, ngayon, magagamit na natin siya to calculate yung ating area and yung centroid. Ito na yung pinaka-short na way to analyze this problem kung ang reference nyo ay sa point P. Actually, mas madali siya kung ang reference nyo ay sa point A. Yan. So, dito kasi, ipinilit muna natin sa point P. Para matry nyo rin kung paano. Okay? So, balik tayo sa, sa calculation.
Ayan, so actually guys, pwede nyo rin gawin sa calculator yung ginawa ko kanina. Kailangan nyo guys dyan yung tatlong points. Ano? So kanina meron tayong 0, 0 dito. Then 2, -30. Okay? So punta kayo sa calculator nyo. Actually, pwede dito yan. Punta kayo sa stat and then puntahan nyo tong quadratic. Then input nyo lang. So 0, 0 yung unang point and then yung second point natin ay 2, -30. So type lang natin dito. Yan, medyo mabagal lang yung sa app. And then 7, dito -367.5. Yan. So next step, isisiin nyo lang yan. And then punta kayo sa... mali. Wait lang. Pala na enter. Yan, siin nyo lang. Then punta kayo dito sa rec. So apps. Then punta kayo sa 8. Yan. Ito na yung mga sinulat ko kanina. So kung titingnan nyo dito, yung A natin ay 0. And then dito ay yung B natin ay 0 din. And then yung ating C, -7.5. Okay? So yun na yung ating mga values dun sa kanina. Yan. So pwede ang calculator. Ayan. Now, proceed na tayo dun sa calculation na. So, since ang goal natin is yung TB over A, kailangan lang natin itong lahat ng area na nandito sa region na to. Okay? So, hindi natin papansinin itong nasa labas at saka yung nasa kabilang labas. So, para magawa natin yan, kailangan daw natin yung formula natin. No? So, negative summation ng area ng moment diagram times sa x bar over EI. Now, simulan natin. So, in this case, area nitong nasa taas natin and then yung kanyang centroid papunta sa point P. Ito yung line na para papunta doon sa point P. So, ito ay 1/3. Since ito ay triangle lang, 1/3 ito ng base which is 5. Okay, so calculating for the area nung nasa taas na itong nasa taas na to, yung triangle natin. So, we have here 1/2 ng base natin na 5 and then yung height natin na 347.5. Then, ta-times natin to guys sa 1/3 ng 5. Ayan, so that's it for our triangle dito. Guys, hindi nyo papansinin muna to kasi siya ay nasa labas na ng point B ng AB. Ito din, hindi nyo rin yan papansinin. Now, the problem here is, sabi ko nga kanina, kailangan i-treat nyo to as buo. Hindi yan pwedeng paghiwalayin. So, ang gagawin natin dyan para makuha nyo yung area is ganito guys. Idodrawing ko dito sa labas yung ating spandrel. Ang kailangan nating area is mula dito hanggang dun, which is nasa x equals 2 and ito ay x equals 7. Okay, so ang gagawin natin dito, so ilagay ko lang dito yung ating x-axis at saka yung y. Guys, itong y na to refers to the moment, yung moment dito sa drawing na to. So, ang gagawin natin dito, ito ay magdo-drawing tayo guys dito ng vertical strip dito sa case na to. Yan, kunyari ito yung vertical strip natin. So, this will be your dx and then ito yung y upper minus y lower natin. Okay? So, y upper minus y lower. Or simply, pwede na rin na y na lang. Kasi alam naman natin na sa x nakalapat, ito yung mas mataas compared dito. So, alam natin, negative yung mga yan. So, ito yung negative 367.5 kasi. Okay? Ngayon, ito ay, ang kailangan natin kasi guys ay naka-times sa centroid. So, ang centroid nitong rectangle na to with respect dito sa
line natin na to, itong reference line natin na to, okay, yung reference line na to, is, kung titingnan nyo, if this is x, mula dito hanggang dun, and this is 7, yung centroid natin, guys, ay, ito ay 7 minus x. Okay? Ayan. Yan ay para sa isang vertical strip pa lang. Now, since ang goal natin ay kuhanin lahat ng vertical strip na yan, starting from 2 hanggang dito sa 7, sa x equals 7, so we will apply integration. Okay? Okay, so by integration, ang kailangan lang natin dyan is kuhanin natin yung area nito times yung kanyang parang distance mula dun sa point na kino-consider natin, which is the vertical strip, papunta dun sa itong vertical line ng B natin. Ano? Or itong line na to. Okay, which is 7 minus x. So, for a single vertical strip, so dA times yung kanyang moment arm, which is x bar, dA natin is y dx, and then yung kanyang centroid, ito guys pala, kinuha ko yan dito. Ano? So, kaya siya naka-dA kasi isang element pa lang yung kino-consider natin dyan. Kailangan natin yung lahat ng element mula sa x equals 2 papuntang x equals 7, which is sobrang liit nung dx dito, wherein yung dx nyo ay sobrang liit na number. Halimbawa, ganito. Sobrang liit yan. Na hindi natin kaya manually, matagal. Or pwede nyo gawin na i-solve using numerical solutions. Kaso hindi natin yung gagawin. Ang gagawin natin is through integration. Okay, so yan, we will use y dx times yung ating 7 minus x. And take note, yung ating y ay nakuha na natin kanina, which is equal to 7.5, negative 7.5 x squared. Okay? So, ito guys ay dA pa lang. So, para makuha natin yung lahat ng area ng vertical strip times yung kanyang centroid, lalagyan natin ng ganito. Yan. And yung ating magiging limits, since we're interested sa x equals 2 to x equals 7, lalagyan nyo lang yun guys ng 2 to 7. Okay? Ayan. And then, substitute natin yung y. So, yung y natin ay negative 7.5 x squared dx times sa 7 minus x. Ayan. So, ito namang dx sa calculator, ganito ang lalabas dyan. So, sa calculator nyo, pwede nyo irekta ito. So, negative 7.5 x squared. And then, 7 minus x dito. Tapos, dx itong nasa kabila. So, try nyo guys sa calcu. Ayan. So, try ko din dito para makita nyo lang. So, 2 to 7. Tapos, ayan. So, negative 7.5 x squared guys, Tapos, ito times natin yan sa 7 minus x. Kaya na to guys sa calculate. So, here we have negative. So, yung kanyang ax bar is equal to negative 1390.625. Okay? So, ibig sabihin yan yung ilalagay natin dito sa dito. Kasi siya ito yung nakalagay dito, yun yung area times centroid nitong part na to. Okay? Parang idinerekta na natin. So, hindi ko na kinuha to guys, yung x bar nito kasi naka-direct na tayo dito. Okay? Ayan. Yan guys, ito ay naka-over EI. So, dito makukuha nyo yung TP over A natin. Ayan. So, you can solve na lang ito.
So, 0.5 times 5 times 347.5 times sa 5/3 minus sa 1390.625. So, dito guys, nalabas sa akin is 57.2917. Check ko lang. 0.5 times 5 times 347.5 times minus natin sa 1390.62. Tama. Then, times sa negative 1 kasi nasa labas. May negative sa labas. Ayan, so that's our value of TB/A. Yan. So, every time na kukuha kayo ng mga values ng you will perform integration. So, mamaya makikita nyo ulit yung integration. So, ayan. Alam na natin yung TB/A. Isa ito sa pinakakailangan natin. Nabalik tayo dun sa tinatanong. So, ang tinatanong sa atin is the slope at P. Okay, so kung slope at P ang tanong, add ako ng isa pang dito. Wait lang. Okay, so back to solving yung natin, slope sa B. Pero for me, ang unahin natin is slope sa A. Kasi yun yung madali. So, we already have the value of TB/A. Okay, so ito yung value ng ating TB/A. Tapos, ang gagawin nyo dyan, para makuha nyo yung slope sa A, kailangan natin tong triangle na to. Kung nakikita nyo tong triangle na to. Yan, ito. Yan, yung triangle na yan. So, to calculate the slope at A, kailangan natin guys itong yan, yung ikot dito, which is yan yung ating slope sa A. And theta A can be solved using rise over run lang. Tunahin natin guys yung slope sa A. Yung kasi lang eh. So, slope at A is equal to yung ating TB/A, divide lang natin sa span length natin, no? So, dito ang span natin ng beam ay, yung support to support ay 5 meters. So, dito guys ay substitute nyo lang, negative 57.2917. And then, divide natin ito guys ng 5. So, slope at A, in this case, ay divide nyo lang sa 5. So, meron kayo dyan negative 11.4583. Over EI. Okay? So, ito guys ay over EI. Ayan. And this is in radians. Ayan. So, that's it for slope sa A. Ngayon, kaya natin inuna yan kasi kailangan nyo siya sa slope sa B. So, to calculate the slope at B, ang kailangan natin dito ay yung slope sa A at natin yung lahat ng area from A to B. So, itong area na bounded ng A and B, which is itong buong to. Hanggang dito lang. Hindi natin included ito and itong portion na to. Okay? So, para masagutan natin yan, alam na natin to. Now, yung area na gagamitin natin is area nitong So, I think this is 347.5 kanina. So, add lang natin area So, 1/2 times 5 times 347.5. Ngayon, pagdating nyo naman dito sa nasa ilalim, pag i-add natin yan, take note, same pa din siya nung kanina. So, dapat siya ay naka-vertical strip. Kung kumbaga, kukuhan natin yung sum ng lahat ng area ng vertical strip natin. So, para makuha natin yon, since yan ay kailangan nating integrate. So, integral yan ng TA natin. Guys, wala na yung X bar ha. So, hindi nyo nakasama yung X bar. Kasi area lang yung kailangan natin. So, para makuha nyo tong DA na to, lagay natin, ang limits natin ay
from 2 papunta sa 5. 7 pala, sorry. 2 to 7. Okay? So, this is 2 to 7. And then, lalagay nyo lang dito yung ydx natin. Ito kasi guys ay ganito, ydx. So, lagay nyo lang yung negative 7.5 x squared tapos dx. Yan. I-type nyo na lang sa calculator. So, dito, gagawin ko lang ganito. Buburahin ko lang to guys. Buburahin ko lang to. Ayan. So, dito makakuha nyo yung area natin which is equal to negative 837.5. So, ibig sabihin, yung slope at b natin ay equal sa negative 11.4583 over EI. Then, add natin itong area na to. So, 0.5 times 5 times 347.5. So, you have 8.75. Then, add natin tong isa. No? So, pag in-integrate nyo yan, diba yan yung negative 837.5. Yan. So, makukuha natin dito guys yung slope at P. So, dito nalabas sa akin ay 19.7917 over EI. And now it's positive. Kasi alam natin na actually dito evident counterclockwise yung slope niya dito sa point P. So, this is your wait lang pala, sorry. Ang tinutukoy na slope ay yung pag nag-draw ka ng tangent line dito sa point na to. So, kunyari, ito yung tangent line natin drawn from point P. So, yung slope natin dito is yung, ito yun. Ito yung theta P natin. Okay? Okay, so let's now try to solve itong deflection sa C. Actually, medyo time consuming yung sa deflection sa C kasi ganito gagawin nyo. Una, you have to determine first the value of TC over A. So, ang TC over A, as mentioned previously, yun yung distance or vertical distance from the elastic curve at C. So, at C, nandito yung elastic curve natin, papunta dito. So, ito yung vertical distance natin. Okay? So, this will be your TC over A. And kanina, ang na-compute natin ay ito pa lang, which is yung TB over A natin. Now, let me draw another dito na parang naka-zoom in version ito. So, kunyari guys, ito yung axis ng beam natin. Then, ito yung tangent line drawn from A. Then, drawing ko guys yung elastic curve. So, kunyari ay ganito. Yan, kunyari ganito. Ang nakuha natin kanina is the TP over A, which is ito. Yan. Now, ang TC over A natin ay measured mula dito, which is katapat nitong point C, papunta dito sa tangent line natin, which is ito yon. So, TC over A. Now, ang goal natin guys is to get the deflection. So, pag sinabi natin deflection, dapat yung distance mula dun sa original position ng beam natin, which is dito sa point C, papunta dito sa point niya dito sa elastic curve. So, ito yung Y natin. Okay? Now, para makuha natin yung value ng Y na yan, if you look dito sa drawing, pwede nyong gamitin itong triangle na to. Yan, yung triangle na yan. Tsaka yung malaking triangle na to. Para sa pagre-ratio and proportion. So, knowing that this is 5 and this is 6 meters. So, starting from A to C, ito ay 6 meters lang. Ayan. So, gawa tayo ng equation dito or ng relationship ng TP over A sa Y. Okay? So, dito guys, makakagawa kayo ng relationship na TB over A, divide natin sa 5, equal siya sa Y. Ito yung length na to. So, Y plus sa TC over A
divided by 6. Okay? Now, we already have the value of TB over A. Ang wala natin is yung TC over A. So, para makuha natin yan, we will apply the formula pa din. No? So, TC over A ay equal sa summation ng area ng moment diagram times sa centroid niya with respect to this line. Yan, yung line na yan. Ano? So, take note, ito ay nakalapat yan dito sa point C. Summation ng area ng moment diagram times x bar over EI. Guys, ito guys ay naka-negative. Dapat same siya dun sa consistent siya with the sign convention ng TB over A. Ayan. Okay, so in this case, ang gagawin lang natin, kuhanin nyo yung area nitong triangle na to. Then we will multiply it by the its centroid papunta dun sa side na to. Dun sa reference line na to. Same with this one, yung spandrel dito, yung portion ng spandrel dito sa ilalim. So, kukunin lang natin yung area times centroid papunta dito hanggang dun sa dito sa line na to. Sa line na katapat ng point C. Okay? And then, syempre, isasama nyo na rin to. Itong part na to. Okay? Ayan. So, lagay ko lang dito yung relationship nito. And then, kasi, gagamitin natin later. So, lagay natin guys yung lahat ng mga summation ng area times centroid. So, for TC over A, lagay natin negative ng, baka malaki yung makakonsume na space nito. So, 1/2 times guys, yung area muna nitong triangle. 1/2 base natin na 5, then height natin na 347.5. Multiply natin siya sa distance na to hanggang dun. So, since this is 1 meter, a-add natin dun sa ito ay 1/3 ng 5. Okay? Yan. So, ito ay 1/3 ng 5. So, dito ay 1/3 ng 5 plus 1. So, yun yung una nating area. Now, let us proceed dito naman sa maliit na to. Itong maliit na to. So, plus 1/2 ng base natin na 1 times sa negative 20 times sa yung distance mula dito papunta doon. Diba yan ay 2/3 lang nung 2/3 ito guys ng 1. Yan, so 2/3 siya ng 1. And then, yung isa naman dito. So, paano naman itong portion ng spandrel? Ang kailangan natin guys ay ito ulit. Times sa kanyang centroid. So, i-redraw ko ito kasi medyo, siya, baka malito kayo ng konti. Balik tayo dun sa drawing kanina. Yan. Kukuhanin ko tong drawing na to. Kasi idadagdag ko yung Op. Ang hinahanapan natin dito ay yung nasa labas na. Hindi na yung yung nandito na. Okay? Ayan. So, kung titingnan nyo yan, ano ba yung total distance niya? If included ito, so ito ay magiging 8, kasi 8 plus, 7 plus 1. So, this will be 8. Okay? So, ngayon, kung 8 yan, ano yung magiging distance natin? From this reference line, so from here, papunta dun sa centroid ng kada vertical strip natin. So, in this case, guys, in this case, mula dito, papunta dun, this is 8 minus x. Okay? Kasi ito na yun eh. Ito yung x, ito yung 8. So, 8 minus x na yan. Tanggalin ko to guys para di kayo malito.
Ayan. So, since this is x, this is 8 minus x. Yun yung gagamitin natin. No? Now, the limits ay same pa din, 2 to 7 pa din. Kasi ito lang naman yung kailangan natin. Okay? Ayan. So, same pa din siya. Okay, so add natin guys. So, add lang natin to. Take note, this is y equals negative 7.5x squared. So, integral ng, di ba, limits natin ay 2 to 7. Then, ilagay lang natin dito yung negative 7.5x squared times sa 8 minus x dx. Okay? So, ito galing siya dun sa y dx, which is yung ating area, times yung centroid natin na 8 minus x. Mula dito sa point na to, papunta dun sa location ng y, ng vertical strip natin. Okay? Ayan. So, yan. Makukuha nyo na guys dito yung TC over A natin. So, burahin ko lang to. Yan. Pag tinype nyo yan sa calculator, you can get the value of TC over A. Then, makukuha na din natin yung Y. So, dito guys, ang nalabas sa akin ay negative 81.875. Ayan. So, over EI to guys. And then, gagamitin na natin to determine your value of Y. Okay? So, TB over A as solved earlier. So, ito ay negative 57 point. Kuhanin ko lang siya. So, divide natin to guys sa 5. Equal siya sa y plus yung ating negative 81.875 over EI to over 6. Ang y ay equal sa positive 13.1249 or 125 over EI. So take note, ito ay positive. Therefore, since nag-positive yan, ibig sabihin pala, itong y natin dapat nakaangat. Dapat siya ay dapat ganito yung drawing. So, i-re-redraw ko guys yung dapat ganito yung magiging elastic curve natin. Sige, iyan ko na lang dito. So, guys, dapat ganito yung elastic curve natin. No? So, kunyari ito yung point C natin. Ito yung point A. Ito yung point B. So, from point A to point B, wala tayong problema dyan. Ganito eh. Pero sa C, since positive yung lumabas, nakaganito siya. Okay? So, this is your 13.125. Ang ibig sabihin lang nun guys, di ba, nag-drawing tayo kanina ng tangent line mula dito, papunta dun. Ito yung ating, ito yung ating TB over A. Ang TC over A natin mula dito, papunta dito. Okay? Yan. Ibig sabihin pala, dapat ay TC over A. Parang, ima-minus mo to. Okay? Anyway, so, yung nakalagay dito is already correct. Kasi nagawan ko na ng paraan yan na nakatama yung sign convention natin. So, kapag positive yung lumabas, yung ibig sabihin lang nun, nasa taas siya nung itong x-axis natin. So, this is your x-axis, then this is your y. Above siya sa x-axis natin, which is umangat yung ating portion na to ng beam. Okay? Ayan. So, the answer is y equals positive 13.125 for deflection at C. Deflection at C. Okay. Okay, so let us continue. Yun namang deflection sa D. So, paano nga ba natin kukuhanin yung deflection sa D? So,
tingin kayo sa point D. So, ang point D natin is yung itong point na to, 2 meters from the left support. So, ang kailangan nyo dyan guys is kuhanin nyo muna yung itong portion na to, which is yan yung ating TD over A. Okay? So, tatandaan nyo yung TD over A ang hinahanap natin. Okay? And which is, kailangan natin yung area or summation ng area ng moment diagram times sa centroid over EI. Ayan. Okay, so tingnan natin yung katapat ng TD over A na to. Ay, itong point D pala. So, kailangan natin guys itong portion lang na to. Okay? So, kailangan natin yung portion na yan. Now, if i-zoom in natin yan, so tapat na lang natin siguro dito para kita nyo. So, this one is ito. Ito yung in-extend natin. No? Extend lang natin. So, dito sa part na to, nakaganito siya. So, hanggang dito lang yung kailangan natin. Guys, ito yung point din natin. No? Ito yung, dinrawing ko itong portion na to. Okay. Extend ko lang to para dun sa, yan, hanggang dun sa 0. Okay. Yan, para lang kita nyo. Now, ang goal natin is to get the area times centroid nito. Pero wala pa tayo guys ditong values nung or value nitong height na nakikita nyo. So, kung makikita nyo dyan, pwede nyong i-ratio and proportion. Ano? So, by ratio and proportion, actually, hindi yun na ginagawa ko dyan para mabilis. Ang ginagawa ko dyan para mabilis is, kung makikita nyo yung point D and titingnan nyo yung, di ba itong moment diagram na to, ay galing dito sa 69.5. So, kung titingnan mo siya sa beam, parang ganito yan, sa moment diagram by parts natin. Ito yung point D natin, ito yung 69.5. And then, this will be your 2 meters. Ito yung 2 meters natin. Ngayon, para makuha nyo yung moment dito, kasi ito yung parang naging fixed na natin na support. 69.5 times 2 lang yan. Okay? So, ito ay 69.5 times 2. So, dito meron kayong 139, di ba? So, kung yan ay 139, ibig sabihin yan, ito na yung 139 natin. So, this one is 139. Okay? Kasi itong 347.5 kanina, nakuha nyo lang din siya gamit itong dinrawing ko dito na cantilever. Ano? So, same lang din siya dyan. Ayan. So, nakuha natin yung 139 dito. Now, hindi natin problem itong portion na to kasi alam na natin yung equation ng curve which is y equals sa negative 7.5 x squared. So, ang gagawin na lang natin dyan, we will do the same dun sa kanina. So, kung makikita nyo to, if mula dito, adjust ko lang to guys. Gagawa tayo ng vertical strip. So, ito yung ating vertical strip. Guys, ito ay, in-exaggerate ko lang. Ito yung sobrang nipis na element, So, parang line nga lang siya actually. Kaya kung makikita nyo yung centroid niya, mula dun sa, ay hindi ko dinivide sa to yung dx, kasi sobrang liit yan. Guys, this is your x. And then, alam natin na ang distance mula dito hanggang dun, ito ay base dito, Ito ay 2 meters din to, di ba? So, mula dito hanggang dito, ito ay 4. Okay? So, mula dito hanggang dito, ito ay 4. So, ito yon. Ibig sabihin, ang distance niyan mula dito ay 4 minus x hanggang dyan. Okay? So, yan yung gagamitin natin later to determine the area times centroid niya. So, this will be your dx and ito yung y natin. Then, pwede natin kuhanin kasi meron na kayong area tapos ito na yung kanyang centroid. This will be 1/3 ng ating 2. Since ito
hanggang dito sa dulong 'to. Okay? So, mula dito hanggang dito, ito ay 2 meters. Ayan, 2 meters 'yan. Pa ko lang 'to saglit. Ayan. So, kuhanin lang natin yung TD over A. Guys, dito meron tayong 1/2 times sa base natin na 2 and then yung ating height na 139. Tapos yung kanyang ano, yung kanyang moment arm natin or yung centroid niya from reference T. Ito yung line na katapat ng TD over A. Ano? So, this is 1/3 times 2. And then, add natin itong nasa ilalim. So, nasa ilalim natin dyan, guys, ay take note, integral ulit yan. So, this will be your x equals 2. Mababago yung limits natin kasi ngayon ito ay x equals 4 na. Okay? So, dito nag-start yung 0 natin. So, we know that this is x equals 4 and this is x equals 2. Ayan. So, ibig sabihin 2 to 4 yung magiging limits natin. And then, same pa din guys, 'di ba? Y dx tapos yung centroid natin which is dito sa case na to ay 4 minus x lang. So 2 to 4. Then ito palitan nyo lang ng negative 7.5 x squared. Yan. Yan yung para dito sa ilalagay nyo dito ano. So negative 7.5 x squared tatapos times times natin sa 4 minus x. Yan. Then this will be your TD over A. Okay, so pag nagawa nyo yan, ang gagawin na natin ngayon is i-check nyo ulit itong diagram natin. We need to draw itong malaking triangle na to, which is ito. Okay? And itong triangle na to. Okay, so drawing ko lang dito guys sa gilid. Ayan. So kung makikita nyo, yung TD over A natin ay, sige mamaya ko na lang explain. I-drawing natin guys yung, in-assume natin na elastic curve. So nakaganito guys yan. Yan. So ito yung ating TB over A. And then yung ating TD over A ay ito. Okay? Yan ang assumption natin. So, kailangan natin itong triangle na to. Yan. So, kung titingnan nyo yung triangle yan, this is 2 meters. Okay? So, guys, ang ano pala, kailangan isasama nyo dito yung y. Yun yung deflection. Ito. Itong y dito. Okay, yun yung deflection na hinahanap natin from its original position or original position ng beam natin. So, dito magkakaroon tayo ng equation na y plus TD over A divided by 2 ay equals sa TB over A divided by 5. Ayan. And then, we already have the values dito. So, y plus 52 over 3 EI over 2 equal siya sa TB over A natin which is according dun sa ating discussion kanina. Ito ay itong 57 yan, over 5.
So, dito makukuha nyo yung ating value ng y over 3. So, ang lumalabas sa akin ay negative 40.2500 na y. Over EI. Okay? Ngayon, if you look at the value of TD over A, makikita nyo, ano siya? Actually, siya ay positive. Ano? Ibig sabihin, ganito lang ibig sabihin nun. Kung ito yung ating beam, ito yung ating elastic curve. Kunyari, ganito elastic curve natin. Yung, ano, ang TD over A natin, kaya siya positive kasi ganito yung nangyari. Yung tangent line natin drawn from point A, kunyari ito yon. Okay, so ito yung tangent line, no? Tangent line. From A. Yung TD over A nyo kasi, parang ganito. Nasa ilalim yung elastic curve dun sa, kumbaga nasa ilalim ng tangent line. So, ito yon. Ito yung TD over A nyo. Kaya siya positive yung lumabas. Okay? Ang nangyari dyan, ang Y nyo dito is itong mula dito papunta dito sa talagang location ng ating TD over A, ano? Yung isang point sa ilalim, sa under ng elastic curve. So, ganyan yung nangyari dyan. Kaya siya ay positive yung value. Okay? Ayan. So, sabi ko nga kanina, yung ating namang sign convention ay naayos na yan. So, no need to, no need to change itong part na to. Okay? So, kaya ko lang binanggit ito na kaya siya positive kasi para alam nyo bakit ganun yung case. Ba't nagpa-positive, Ibig sabihin, nasa ilalim siya ng tangent line na dinrawing natin from point A. Ayun. So, that's it for this problem, So, deflection sa D. Ito yung sagot natin. Okay, so let's start solving this, yung last two natin na problem dito. So, determine the location of the maximum deflection. So, first of all, bago natin sagutan yan, you have to check muna itong itsura ng beam natin. So, kung makikita nyo, meron tayo ditong dalawang overhang. Okay? So, kung meron tayong dalawang overhang, so, kunyari, meron ako ditong, drawing natin yung beam natin. Yan. Kunyari, ito yung original position ng beam and upon loading, ito yung naging elastic curve, di ba? So, assume natin guys na nakaganito. So, kunyari, ito yung support A and B. So, kunyari, ganito yung naging shape. So, this is your A, this is your B. Now, there are three possible locations ng maximum deflection. Okay? So, ang una is possible itong location na to. Kasi possible na mas malaki yung deflection na to compared dun sa nasa deflection dito and yung nasa somewhere dito sa loob nitong segment natin or ng span natin ng AB. Okay? So, there are three possible locations. So, possible ito. So, ito yung unang possible location. And then, possible location ito. Okay? And then, possible din na location itong third point na to. So, ito yung 2 ha. So, yan yung mga three possible locations. Now, we already have the value of this one. So, meron na tayo dito guys na positive 13.125 over EI. Now, para malaman natin kung nasan ba talaga yung location, syempre, kailangan natin kuhanin muna yung deflection dito sa part na to. And then, right after that, ang sunod natin gagawin is we need to determine the value of this location. So, let's say, kunyari, ito yung, bigyan natin ng variable na A. So, ito yung location niya from support A. Okay?
So, ganyan yung gagawin natin ngayon. Ang unahin natin yung deflection muna dito sa left natin na part na to. Ano? So, unahin natin tong first possible na maximum deflection. So, kung titingnan nyo itong part na to, yan. So, if you look dito sa drawing na to, itong part na to, yan, makikita nyo guys, ito yung ano no. Since ang kinukuhanan natin guys na deflection ay itong point na to, let's say kunyari ito yung point E natin, ano? So ang gagawin nyo dyan is you need to identify itong value ng Y natin dito sa point E. So ito yun, no? Kunyari ito yung point E natin. Now, kung titingnan nyo yung figure, may makikita kayo, di ba ito yung tangent line natin, connecting yung ano, or tangent siya sa point A, ano, so ito yung tangent line. And then, kung i-drawing natin ito guys, itong part na to, makikita nyo ganito. So, we have here the beam, ito yung point E natin, ito yung support A. So, yan, may kadugtong yan dito, ano. And then, i-drawing ko yung tangent line. So, ito yung tangent line natin, tangent sa point A natin, ano. And then, if you draw the, ano, the deflected or the elastic curve, so ito yon. Yan. Kunyari, ganyan, no? Yan. So, kung makikita nyo dito, ito yung Y. Now, hindi natin yan agad makukuha. Kailangan nyo muna guys kumuha ng ating vertical distance from the tangent line papunta dito sa dito sa elastic curve natin. So, ito yung tinatawag natin na TA or TE over A pala. TE over A. Ano? Kasi nanggaling sa A papunta sa E. Ayan. Tapos, if you look dito sa figure na to, makaka-form tayo dito ng triangle. Ano? So, makaka-form tayo dyan ng triangle. And, para makuha natin yung height nitong triangle na to, we can actually use yung relationship nitong triangle na yan, ano, yung maliit na yan. So, ito yon. And yung triangle dito natin na malaki, which is yung triangle natin dito. Na meron tayong height na TB over A. Okay? So, kunyari ay, ano, extend natin to. Yan. Kunyari ito guys, yung TB over A natin. Yan. So, kung titingnan nyo yung distance, ito ay 5 meters and ito ay this is 2 meters lang. Ano? Yan. We can create a relationship nung ating height nitong triangle na to at saka nung TB over A. Ano? So, by ratio and proportion. Okay? So, lagyan natin ng ano. So, by ratio and proportion. So, kukunin lang natin guys yung ano no, yung dimensions nitong triangle. So, we have here itong total height na to. So, total height natin dyan is TE/A plus Y over yung kanyang base which is 2 meters. Ano? Then, equate natin dito sa height nung nasa kabila, TB over A. Then, divide natin guys dun sa kanyang base which is 5. So, take note, ito ay kung makikita nyo, ito ay nasa ilalim nitong line natin na to. Okay? Itong line na to. Okay? And ito, nasa ibabaw nitong line. Okay? So, pag i-ratio and proportion nyo yan, guys, ang kailangan nyo gawin, i-absolute value nyo yung nakalagay dyan, ano, which is yung TP over A. Para hindi ma-consider yung sign. Kumbaga, parang ginamit lang natin yung geometry. Ano, so, hindi natin kailangan yung sign dito. Dito sa side na to. Ano. Okay, so, we already know the value of TB over A. So, ito yung TB over A natin.
Now, ang wala pa tayo guys dito is the value nung TE over A or TE slash A. So, yan yung ating kukuhanan sa ngayon. Okay. So, drawing ko dito yung itsura nitong yung beam natin dito. So, di ba, ito yung kinukuha natin. So, TE slash A. Kailangan natin yung area bounded by the region nitong or bounded by E at saka nung A. Okay, so etong area lang na nandito. Okay? And since ang formula natin ay TE, wait lang guys. So, yan ko lang ng konti ito. 'Di ba formula natin for getting the vertical distance. So, TE slash A is equal to negative summation ng area times sa X bar. Ito ay area ng moment diagram natin. So, over EI. And in this case, kung makikita nyo yung drawing, ito yung ating elastic curve. Okay. Ito yung ating horizontal line. So, ito yung point A natin. So, ito yung natin, TE slash A. And pag tinignan nyo yung ilalim, itong part na to. So, we have here the moment diagram na nakaganito. So, guys, hindi natin isasama yung nandito sa part na to. Yung nakaganito tsaka yung naka-extend dito. So, we will only focus dito sa part na to. Okay, so this is negative 30 kasi na-compute na natin yan kanina. Okay? And then this is second degree. Now, to get the area of this one, alam natin na spandrel of the parabola to. Okay, so dito, pwede nyong gamitin guys yung 1/3 nung base times height as the area. And since we're getting the value of TE over A or TE slash A, ang kailangan natin guys dyan na centroid is manggagaling dapat sa point E. Okay, so ito yung point E natin, no? So dapat katapat siya dito. So guys, ito ay hanggang dyan yan. Ang kailangan natin na distance ay mula sa centroid nito hanggang dito. Okay? So, ang ating dyan, value nito is, kung nalilito kayo dyan, unahin nyo muna yung nasa part na to. So, ito guys, by general formula natin for the centroid nung ating spandrel, papunta dito sa kanyang, sa Y, dito sa height pala dito. This is 1 over n plus 2 times the base. So, since ito ay second degree, yung n natin dito is 2 din, okay? Ibig sabihin, ito ay 1/4 ng base natin, which is equal to 2 meters. Okay? Yan, so ito ay meron tayo ditong 1/2, Ngayon, kung 1/2 yan, ano yung distance mula dito papunta dun sa centroid na yan? Ibig sabihin, ito ay 2 minus sa 1/2. Or, syempre, 1.5 yan. Okay? Yan. So, yun yung gagamitin natin to determine the TE slash A. So, yung TE slash A natin is equal to negative ng 1 over n plus 1 sa area. So, 1 over 2 plus 1 times the base, which is 2 meters. And then, yung height natin guys dito ay negative 30. Then, multiply natin sa centroid na 1.5. Okay? So, pagka kinompute nyo to, so we have positive 30 na TE slash A. So, positive 30 over EI. Okay? Ayan. So, yan yung ating TE slash A. Ngayon, pwede na natin gamitin yung relationship natin dito. Okay? So, para makuha natin yung Y, guys, take note. Kaya positive 30 over EI yan kasi itong tangent line natin, natandaan nyo, kaya nagiging positive yung tangent ay mas mataas siya kaysa doon sa elastic curve. Ganyan din yung nangyari doon sa ating
TD over A kanina, positive din siya. Pag mas mataas ang tangent line natin dun sa elastic curve, so ito yung ating elastic curve, positive yung value ng TE over or TE slash E or kahit anong ano yan, vertical distance. Ano? Okay, so substitute lang natin 30 over EI, positive yan, plus Y over 2 ay equal sa yung value ng ating TP over A, which is in this case ay negative. So kopyahin ko na lang to. Okay? Yan. Divided by 5. Yan. So pag kinumpute nyo yan, ang lalabas na value ng Y, ano, siguro i-shift solve nyo na lang. Favorite nyo naman shift solve. Take note, naka-absolute to ha. Baka makalimutan. So, negative 57.2917. Naka-absolute yun. So, tanggalin nyo lang yung sign. No? So, times natin sa 2 over 5. So, guys, meron kayo dito negative 7 point, ano to, 08. 332. Over EI to, guys. Ano? Okay, so anong ibig sabihin ng negative dito na value ng Y? So, kung titingnan nyo ulit yung figure natin, ito yung tangent line, ito yung ating, di ba meron kayong Y dito na negative? Ibig sabihin yan, guys, kung ito yung ating original position ng beam, sabi ko nga, since na-consider na natin yan, I mean, na-establish na natin yung sign convention, kung negative yung Y, ang ibig sabihin yan, ito yung ating negative 7.08332 over EI. Yan, ito yon. And then, ang 22 natin, itong 30 over EI pala, sorry. So, ito yung 30 over EI. And vertical distance from tangent line papunta doon sa elastic curve. Ano? Okay? Ayan. So, ganun siya, ganun yung ating sagot dito sa deflection dito sa point E na to, no? Ngayon, hindi pa na natin yan tapos kasi, yan, kung titingnan nyo dito sa beam kanina, ito, yung Y natin dito, nasolve na natin. Okay? Itong Y dito. So, we already have the value of Y. So, burahin ko lang guys kasi mali yung assumption natin sa elastic curve natin. So, dapat pala siya ay ganito. Downwards, ano? Then, papaganito. Then, ito ay upwards. So, ito guys yung negative 7.0833 over EI. Now, since mas malaki to, itong numerically, so numerically, yung value niya, numerically ay mas malaki dun sa value nitong nasa point E. Ibig sabihin, mas possible na ito yung location ng maximum deflection natin and possible na ito yung value ng maximum deflection. Pero hindi pa tayo sure, So para malaman natin 'yan, we need to solve first the value of deflection dito sa na maximum dito sa loob ng AB na span, okay? Okay, so check na natin yung para dito sa loob ng span AB. So since we do not know yet kung saan ba yung location ng maximum deflection, kailangan natin gamitin yung concept na kapag zero yung slope, maximum yung deflection. So kung titingnan nyo dito sa ating ginawang possible na shape ng elastic curve, ang ating horizontal line, kunyari ito yun, di ba? Kasi dapat guys, ang tangent line natin, doon sa location ng maximum deflection, dapat siya ay horizontal para mag-zero yung slope natin. So, tatandaan nyo, slope 0 pag maximum deflection. So, slope is equal to 0. Ibig sabihin, horizontal line lang yan, yung tangent line natin.
Syempre, hindi pa natin alam yung location na yan. So, kailangan natin kuhanin itong value ng x. Okay? Wait. Somewhere dito, ano? So, di natin alam. Kukunin niya natin siya. Or ito yung ating, let's say, gawin na lang natin siyang A. Ano? So, kukunin natin yung distance A mula dito sa support natin. Ano? So, kailangan natin tong distance na to. So, set ko siya as A. Ngayon, kaya hindi ko siya isinet na X kasi meron na tayo kaninang X. Ano? Gagamitin kasi natin tong X mamaya. Okay? Ayan. So, since ito yung ating kailangan, from A to hanggang, let's say, ito ay point M or yung location ng maximum deflection, kailangan lang natin itong area and centroid nitong mga nandito. Ano? So, ito lang yung kailangan natin, yung ito, area times centroid nitong part na to. So, i-redraw ko yan, guys, para lang makita nyo. So, ilagay natin dito, guys, yung yan. So, this is your, ano, A natin, ano. And then, ilalagay ko dito yung portion nitong spandrel natin. So, guys, this is, di na natin kailangan to actually, yung height dito, ano. Pero dito sa taas, kailangan natin. Kasi ang gagawin natin dito, naka-calculus na lang. Ano. So, take note, i-extend ko lang to para makuha natin yung in terms of x. Ano. So, ang goal lang natin ito ha. I-extend ko lang to para makuha natin yung talagang value. Ano. Ayan. So, ganito ang gagawin. So, kung ito ay A, ito ay 2 meters. Okay? Yan. So, yan ay 2 meters. Now, ang gagawin natin dyan, para makuha nyo guys yung location ng maximum deflection na yan, gagamitin natin yung slope formula. So, sa moment area or area moment method, ganito yung formula natin for slope at any point ay equal sa slope dun sa una nating ito 'di ba nag-start tayo dito sa point A. So slope sa A plus summation nung area ng moment diagram natin over EI. So area na to, area nung dun sa point na kino-consider natin which is sa point M. Okay? Ngayon, sabi natin sa location ng maximum deflection, at Y max, ang slope natin ay 0. Okay? Therefore, ang ating gagamitin dito, ito, ika-cancel nyo to. Kasi dapat ito ay 0 para maximum yung deflection natin. So, ang gagawin nyo dyan, ilalagay nyo 0 is equal to slope natin sa A which is equal dun sa TP over A divide sa length natin ng between A and B which is 5 plus yung area nitong nasa taas and yung area nung nasa ilalim. Okay? Yan. So, unahin mo natin yung area nung nasa taas. So, lagyan ko muna guys ito ng 'di ba ang distance natin dito ay A, Ngayon, kung ang distance natin ay A, ano yung value ng moment natin dito? So, if you look dun sa dito sa drawing, ito yung 69.5 natin. So, tinuruan ko kayo para makuha yung height dito na hindi ratio and proportion yung gamit. Actually, pwede rin, pero yung pinakamabilis na way, ito yun. 'Di ba? Ito yung 69.5 para dun sa reaction. Ito kasing moment diagram na to ay para dun sa reaction natin. Then, the distance dito ay A. So, ibig sabihin, ang moment natin dito na mag-oppose sa direction nito ay 69.5 A. Okay? Yan. So, 69.5 A. Ayan yung ating
Yan yung magiging tawag nito, yung ating moment dito, okay? Yan. So, burahin ko muna ulit to. And then, dito naman tayo sa ano. Guys, area lang kailangan natin, no? So, 1/2 lang to ng A. So, base natin na A, then height natin na 69.5 A. And then, i-add natin tong nasa ilalim. So, guys, ang nasa ilalim, magagawa muna tayo dito ng vertical strip. Area lang kailangan natin, no? So maglalagay ako dito ng dx at saka y. And yung limits niya, dito tayo mag-start guys ng x. Okay? So ibig sabihin ito yung x natin. Yan. So yan yung ating x. Okay? So ano yung limits natin ngayon dyan? So limits natin, magsisimula kasi yung vertical strip natin sa dito, sa side na to, which is x equals 2. And matatapos siya dito sa last na to, which is from x or from 0 dito, ang x natin na equal sa, di ba, ang distance nito hanggang dun ay 2 plus a. Ano? O yan. So, 2 plus a. Ibig sabihin yan, pagka naglagay tayo dito ng ano, kunin natin yung area na yan. So, add natin yung integral ng dA, which is, itong dA na to, yan yung ating area nitong vertical strip, which is y dx. Okay? So, I hope na hahabol. So, y dx. And then, itong y natin, yan ay meron tayong value ng y in terms of x. So, papalitan nyo guys itong y natin ng negative 7.5 x squared. And then, yung limits natin, nag-start sa 2, natapos sa a plus 2 or 2 plus a. Ano? Yan. And then, we can now solve for the value of a. So, medyo isi-simplify natin ng konti ito. 0 is equal to negative, ano nga to? 57. Ito guys. 0.2917. Then, divide nyo to guys sa 5. Guys, yung EI natin, pwedeng, ano na, alisin nyo na yung EI kasi constant naman yan. So, pag nilipat mo kasi siya sa side na to, magsisiro lang din. Ano? So, you can actually neglect yung EI na dito. Plus natin to sa 69.5 over 2 a squared. Ano? And then, yung next, integrate natin. So, add natin to. So, pag in-integrate nyo tong nasa loob, so yan ay negative 7.5 x cube over 3. And then, meron tayo dito guys na 2 at saka a plus 2. Yan. So, isa-substitute lang naman natin siya dyan. Okay, so dito, medyo mahaba ito. No? So, 0 is equal to, divide lang natin to guys. Ano? So, negative 57.2917. Divide natin sa 5. So, meron kayo ditong negative 11.4583 plus 69.5 a squared over 2. Then, minus or plus negative, di ba ang 7.5 over 3 ay 2.5? Ano? So, 2.5 times yung x cube. So, isa-substitute nyo to sa x. So, ito meron kayo ditong a plus 2 cube minus yung ito naman, sa-substitute natin yung x ng 2. So, minus dito sa 7.5 times sa negative to guys. Ano? Minus negative. Okay? So, minus negative. Wait lang. Burahin ko lang to. I-recta na natin na 2.5. So, minus sa negative 2.5 times sa x cube, which is 2, yung x natin. Ganyan yun sa calculus. Ano? So, dito, if you simplify, so 0 is equal to negative 11.4583. 69.5 a squared over 2 minus sa 2.5 a plus 2 cube. Ito guys ay, ano to?
2 cube times 2.5. So, ito ay 20. So, plus 20. And then, i-shift solve nyo na lang to guys. Makukuha nyo yung value ng A natin. Okay, so try ko sa calculator dito. Wait lang guys. 0. So, 0 equals sa negative 11.4583 plus 69.5 naka-cube. Squared pala to, sorry. Squared over 2. Then minus 2. 2.5, sorry. Ito ay naka A plus 2, so X plus 2. Medyo mabagal sa up. Ito guys ay naka-cube and then plus 20. Then solve nyo lang, ano? So take note yung value ng A natin. So if you look at the range, ang A natin ay within, di ba dito tayo nag-start sa, ano? Dito tayo nag-start, ano? So dapat yung A natin ay, ito kasi A equals 0, ito ay parang A equals 5. Okay? So, yung A natin, bawal siyang bumaba ng 0 kasi pagka bumaba to ng 0, ibig sabihin nandito sa side na to which is mali. Kapag naman lumagpas siya ng 5, ibig sabihin lagpas kayo dito. Okay? So, ang range natin for A, dapat 0, tapos ganito, no? So, A is greater than 0, but less than 5 meters. Okay? Ayan. So, pagka sinolve nyo to, kung ako magsasolve nito, ilalapit ko na siya sa, let's say 2.5 kasi gitna, So, check natin kung anong lalabas dyan. Ayan. So, ang nalabas sa akin ay 2.5949. 5949. So, in this case, ito yung isang possible location ng ating maximum deflection. Ito ay from support A. Now, paano natin malalaman kung ano ba talagang value nung maximum deflection and ano ba yung talagang location? So, para malaman natin yan, we need to calculate the actual value ng deflection kapag ito ang ginamit natin na distance. So, ibig sabihin yan, gagawin na ulit natin yun. So, kukuhanin tong area times centroid nito plus yung area times centroid nito papunta dito sa distance na to which is 2.5949. Ayan. Okay? Okay, so since alam na natin yung possible location ng maximum deflection na within span AB, ang next step na natin is kukuhanin na natin yung, 'di ba sabi natin, yung point kung nasan yung maximum deflection ay nilagyan natin kanina ng M. So kukuhanin natin yung distance na to, itong vertical distance na to. So nilalagay natin siya as TM over A. And then, ang next step na dyan, kukuhanin natin tong triangle na to. Okay? At saka yung triangle na malaki dito. Itong triangle na to. Kasi siya yung papag-compare natin, no? Okay, so, nasan yung maximum deflection? So, yung maximum deflection, syempre, ito na yon. Ito na yung ating Y-max, So, yan yung ating Y-max. Okay, so gawan muna natin ng relationship. So, alam natin to 2.5949. And then, yung total length nito mula dito hanggang dito, ito ay 5 meters. So, by ratio and proportion, meron tayo ditong Y max. Ito guys, hindi na natin kailangan yung absolute kasi parehas naman sila ng iisang triangle yung pinag-uusapan natin dito. Kumbaga portion nito.
Yung kasing kanina, nakaganito. Okay? So, kaya tayo nag-a-absolute. So, y max plus yung ating Tm over A, divide natin sa 2.5949 equals siya sa Tb over A over natin sa 5. Now, wala pa tayo guys value ng Tm over A. So, para makuha nyo yung Tm over A, katulad ng ginagawa natin, so kailangan nyo guys yung summation ng area times centroid ng part na to. Okay, itong part na to lang. Within sa A at saka sa M. Okay? So, area times centroid nito. So, i-redraw natin guys para kita nyo, ano. So, ito yung area natin nung para dun sa part na to, ano. Ito yon, ito yon. And then, itong part na to naman. Yan. Tapos, extend ko ulit to, no? Kasi yan yung ating pinaka, ano eh, parang starting point nitong portion ng spandrel. So, ito yung X natin. Yan. Same. So, ito ang moment natin dito is, katulad nung binabanggit ko, so ito ay 69.5. Kung ito ay, ano, ito yung A natin, which is 2.5949, ibig sabihin yung moment dito ay 69.5 times sa 2.5949. So, lagay natin dito. So, 69.5 times sa 2.5949. And distance natin guys dito ay 2.5949. Okay? So, sa ilalim naman, we have the vertical strip. So, gawa ulit tayo ng vertical strip. Ito ay dx, ito yung y natin. And our limits ay ano from 0, hindi siya from 0, dito yung start natin. So, x equals 2. Kailangan natin guys yung distance na to. Alam natin ito ay 2. So, kung mag-integrate tayo dyan, dapat ito ay x equals sa 2 plus 2.5949. Kasi ang reference natin ay dito sa 0, dito sa point na to. So, this is 4.5949. Okay? Next. So, centroid naman ito, mula dito hanggang dito. Kasi guys, ito yung reference line natin for M. Ito yon. Ito yung reference line natin. So, dyan natin dadalhin yung ano. Dyan natin kailangan yung centroid. Ano. So, ito ay 1/3 ng base natin na 2.5949. And then, para naman dito sa vertical strip natin, ang kanyang centroid mula dito sa ano, reference point natin, ito ay, if this is X, tatandaan nyo, ito yung X natin. Ito ay, di ba ito ay 4.5949. So, 4.5949, bawasan mo ng X, ito yon. Ayan. So, pwede na natin ngayon kuhanin yung Tm over A. So, negative summation ng area over area ng moment diagram times sa x bar over EI doon sa boundary natin which is A to M. Lalagay nyo na dyan yung values dito. So, negative nung, lagay natin, no? Area nung nasa taas, so 1/2 ng base natin na 2.5949. Ita times natin sa height which is 69.5 times sa 2.5949. Then, ta-times natin sa centroid na 1/3 times sa 2.5949. Okay? Then, add natin yung nasa ilalim. So, ito ay integral ulit. Ano? Ito ay TA or area nitong vertical strip natin times yung kanyang centroid papunta dito sa part na to. So, ito ay 4.5949 minus x. Now, ang ating dA ay y dx. Papalitan natin to ng y dx. Okay? And alam nyo yung value ng y kasi meron tayo ditong y. Okay? So, yung y, papalitan nyo to guys nung
mismong value ng y, which is negative 7.5 x squared. Ano? And then yung limits natin, nag-start sa x equals 2, nag-end sa 4.5949. So, 2, tapos dito ay 4.5949. And then dito, makukuha nyo na yung ating TM over A. Then, magagamit na natin tong relationship na to to get the value of y max. Okay? So, solve ko lang. So, ang lumalabas sa akin ay negative 14. Wait lang pala. Tatimes nyo sa negative 1. Ano? So, itatimes nyo dito sa negative 1. So, 14.3111 no, over EI. Yan. And then, you will use this one. Kita nyo, positive ulit yung TM over A. So, gamitin natin yung relationship na to to get the value of Y. So, dito guys, substitute nyo lang. Ano? So, sa part na to, substitute lang natin tong nasa taas, itong 14.3111. Then, sa TB over A, substitute nyo dito negative 57 point, ano yun? 2917. Ano? Yan, to get the value of y max, pwede na yan. No? Pwede nyo na yan i-shift solve siguro. Or pwedeng manually nyo na lang. So, ang lumalabas sa akin ay negative 44.0443 over EI. Yan. So, yun yung ating maximum deflection. So, kung nagtataka kayo bakit positive yan, ganito kasi yun, no? So, if this is your beam, and then elastic curve ulit tayo, no? So, papaganito na yung elastic curve natin, no? So, point A, point B, ganito na. So, ang nangyari dyan kasi guys ay ganito. So, ito yung tangent line natin sa A. So, possible na ganito yung itsura niya. Yan. Yan. So, kung mapapansin nyo, itong part na to, so, kunyari, ito yung ating 2.5949. Ito yung tangent line natin papunta dito. Ano? So, nasa taas yung tangent line natin. Therefore, kaya ito ay positive. Now, ang Y-max natin, ang measure niyan ay mula dito sa original position ng beam papunta dito sa ilalim na to. So, ito yung Y-max natin. So, ito yung TM over A. Yan. Okay? So, ganyan yung niyan. Now, kung i-compare na natin doon sa mga nandun kanina, doon sa itong beam na to. Yan. Pag tinignan nyo ito, so drawing natin, natin, no? Ilagay natin yung values. Yan, kita nyo naman, dito sa part na to, ito yung ating negative 44.0443. Ibig sabihin, ang maximum deflection natin ay ito. Ito na yung ating maximum deflection kasi siya yung pinakamalaki dun sa tatlo. Okay? And then, for our location, syempre, since ito yung maximum deflection, ang location natin ay ito na din. Yung 2.5949 from support A. Okay? So, ibig sabihin, yung sagot natin dun sa problem kanina na ito, ang sagot dyan ay yung 2.5949 from support A
And then, yung maximum deflection natin, yung value kanina na na-solve natin, which is itong negative 44.0443. Yan. So, yan na. Nasagutan na natin lahat yung para dito sa example na to. I hope madami kayo guys na natutunan dito sa area moment method na to. Okay? So, thank you guys. Thank you.